Totoo nga kaya? Katang isip? Sino ba tayo para manghusga? Ang mga kwentong mapapakinggan ninyo ay mga paranormal encounters na ipinagkatiwala ng ating mga tagapakinig sa Takot Tonight. Mga karanasang sila mismo ang nakasaksi, mga takot na hanggang ngayon, dala pa rin nila. Hindi natin kailangang maniwala. Ang kailangan lang nating gawin ay makinig. Dahil sa likod ng bawat kwento, may isang taong nakaranas ng takot na maaaring hindi natin kailanman mauunawaan. At ang nakakaalam ng buong katotohanan ay ang nagpadala nito. At ang takot na kanyang naranasan. Mga tagapakinig, ito ang Takot Tonight, The Sender Files. Hello, ako po si Maika. At gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento tungkol sa isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Medyo mahaba po to at bibigyan ko po kayo ng background kung paano umabot sa ganito yung mga nangyari. Bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Noon, akala ko normal lang yon. Pero kapag sinasabi ko sa mga magulang ko, nag-aalala sila. Tandang-tanda ko noon na ang isang kilalang albularyo at espiritista pumunta sa bahay namin para tingnan ako. Hindi pa po siya sikat nito around 2007. Huwag niyo na lang po banggitin kung sino to. Pumunta siya sa amin dahil sa mga nangyayaring kakaiba sa bahay namin. At nang makita niya ako, sinabi niya sa mga magulang ko na kaibigan ko ang mga nilalang na nasa bahay namin. Mababait naman daw ang mga to. Mga duwenteng puti. At gusto lang daw makipamuhay sa bahay namin. Doon ko nalaman na hindi pala normal ang mga nakikita ko. Nung tumungtong ako ng high school, nag-aral ako sa isang private school kung saan nakaranas ako ng nakakakilabot na pangyayari. Bago pa lang ang building kung nasaan ang classroom ng mga high school. Dati po kasing elementary school lang ang eskwelahan na to. First year at second year pa lang ang mga student sa high school building. Sa gilid ng building, ang CR. Tandang-tanda ko noon ang unang beses kong makakita ng isang batang babae sa CR. Sa CR ng pambabae, na parang kasing edad ko lang. Nakatayo lang to sa loob, nakatalikod. Hindi siya naka-uniform, kaya akala ko baka anak ng isa sa mga teacher. Pero pagkatapos ng ilang araw, nakasilip siya sa bintana ng CR. Nagtaka ko kung paano niya naabot yung mataas na bintana at kung bakit siya nasa CR naman ngayon ng mga lalaki. Kaya sinabi ko sa teacher. Nagtaka ang teacher ko dahil wala naman daw nagdala ng anak nila sa school nung araw na yon. Tinanong ng teacher ko kung kailan ko pa nakikita ang batang babae. At sinabi ko na ilang araw na ang nakakalipas. Pinayuhan ako ng teacher ko na wag na mag-CR sa high school building. At kung gagamit man daw ako ng CR, sumabay ako sa mga kaklase ko. Hindi naman ako nagtaka kung bakit. At hindi ko naman naisip na multo yon. Meron na palang usap-usapan sa school na may multo sa high school building. Hanggang sa dumating ang isang araw na magsi-CR sana ako. May nakita naman akong tao sa loob, kaya akala ko hindi ako nag-iisa. Pumasok ako sa cubicle nang biglang namatay ang ilaw ng CR. Nagsalita ako at sinabi ko na may tao sa loob pero walang sumasagot. Kinabahan na ako, kaya dali-dali akong lumabas sa cubicle
para tingnan ang nangyari. Pagbukas ko ng cubicle, nakita ko agad yung batang babae. Sa dulo ng CR sa kanan ko. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinto na nakasara na. At pilit ko itong binubuksan, pero kahit anong pihit ko sa doorknob, hindi ko maitulak yung pinto. Narinig ko ang malalim na paghinga sa likod ko. Nag-iiyak at nagsisigaw na ako para humingi ng tulong. Paglingon ko, nasa harap ko na ang batang babae. Nakakatakot ang itsura niya. Walang itim ang mga mata, duguan ang bibig, at may binubulong na hindi ko maintindihan. Lalo akong napasigaw at napaupo na ako sa may pinto habang kinakalampag to. Naupo rin sa tabi ko yung batang babae. Tinitingnan ako at may sinasabi na hindi ko talaga maintindihan. Nang mabuksan ang pinto, nakita ko ang teacher at mga kaklase ko na alalang-alala sa akin. Nakasiksik na ako noon sa ilalim ng lababo at umiiyak. Sabi ng mga kaklase ko, narinig nila yung sigaw ko pero di nila mabuksan ang pinto. Pinipihit nila yung doorknob pero hindi maitulak yung pinto na para bang may nakaharang daw sa likod nito. Tumawag daw sila ng teacher at maintenance pero hindi nila maitulak ang pinto. Hanggang sa isang teacher ang kumuha ng rosaryo at inilagay ito sa doorknob. At dun lang nila nabuksan ang pintuan. Hindi ko na kaya na manatili pa doon matapos ang mga nangyari. Pinayagan naman ako ng school na magpasa lang ng mga projects at wag nang pumasok dahil 2 buwan na lang naman, bakasyon na. Lumipat ako ng eskwelahan ng sumunod na school year. Sa isang public school ako lumipat ng second year high school. Dito, nahirapan ako makipagkaibigan sa mga kapwa ko estudyante. Natatandaan ko nun, naiilan pa lang ang may internet access sa bahay. Nahilig ako magbasa ng mga storya dito tungkol sa witchcraft. May mga nakita akong mga simpleng ritual na sinubukan ko. Mga madadali lang. At akala ko, di naman masamang subukan. Tulad ng ritual, kung paano maging maswerte. Marami akong sinubukan, pero parang wala namang gumana. Dahil wala akong masyadong kaibigan, dito ko tinoon yung atensyon ko. Isang gabi, nanaginip ako ng isang babae. Napakaganda niya, at gusto niya raw akong maging kaibigan. Samantha ang pakilala niya sa akin. At simula nun, lagi ko na siyang napapaniginipan. Maganda naman nung una. Tinatanong niya kung anong nangyari sa araw ko, kung anong mga pinagkakaabalahan ko. Mga tipikal na usapan ng mga magkaibigan. Nag-iiba rin ang itsura ni Samantha. Kung ano sa tingin ko ang maganda, tulad ng style ng buhok o damit, ganun ang nagiging itsura niya pag nagkita kami sa panaginip ko. Eto na nga. Nagkaroon ako ng kaibigan sa school na napaka-religious. Sinasama niya ako sa Bible study at church nila. Nung mapaniginipan ko ulit si Samantha, sinabi niya sa akin na ayaw niya sa kaibigan kong yon. Ninya ang pangalan ng friend ko. At dapat daw, wag ko na siya kaibiganin. Nang ikwento ko kay Ninya ang panaginip ko, nagtaka siya. At sinabi niya sa akin na kapag daw napaniginipan ko pa ulit si Samantha, wag ko na daw to kausapin. Dinala niya din ako sa church nila para ipag-pray over dahil may hinala pala siya
na baka hindi normal ang mga panaginip ko tungkol kay Samantha. Nang gabing yon, napanaginipan ko ulit si Samantha. Inutusan niya ako na patayin si Nina. Para akong wala sa sarili dahil kinabukasan, nagdala ako ng kutsilyo sa school. Tinawag ko si Nina. Pinapunta ko sa library na sarado na nun dahil wala nang estudyante at hapon na. Tapos, ang natatandaan ko na lang nang bumalik ako sa katinuan, nasugatan ko na sa tagiliran si Nina. At hawak ko ang kutsilyo. Umiiyak siya at sabi niya, hinabol ko daw siya para saksakin. Tawa raw ako ng tawa. At sinasabing papatayin ko siya. Dali-dali niya akong dinala sa pastor nila nung hapon na yon at pinagdasal ako. Pagkatapos nun, inihatid na ako sa bahay. Nung gabi na yon, napanaginipan ko si Sam. Si Samantha. Sinabi ko sa kanya na ayoko na siyang maging kaibigan at ang sabi ng pastor, isa siyang demonyo. Tumawa si Samantha at nagbago ang itsura. Naging napakapangit niya. Kulu-kulubot ang muka, mapula ang mga mata at matulis ang mga ngipin. Sinabi niya na tinanggap ko na ang pagkakaibigan namin at hindi ko na yun mababago. Natakot ako at nagsimulang magdasal. Doon na ako nagising. Simula nun, naging matatakotin na ako. Lagi na rin ako nagdarasal at nagsisimba. Nag-serve pa ako sa simbahan at hindi ko na siya napapaniginipan ulit. Nanumbalik lang ang panaginip ko kay Samantha nung nasa kalagitnaan na ako ng college. Sobrang depressed ako nito dahil sa mga nangyayari sa buhay ko na medyo personal kaya hindi ko nababanggitin dito. Kaya napanaginipan ko siya ulit. Tinanong niya kung kumusta na ang buhay ko. At dito, naging magkaibigan ulit kami. Sa kanya ko sinasabi ang mga sama ng loob at hinain ko sa buhay dahil wala akong ibang mapagsabihan. Tandang-tanda ko na sinabi niyang pwede raw akong sumama sa kanya para mawala na ang mga problema ko. Matapos nun, tuluyan ako nalugmok. Dumating pa sa puntong ilang beses kong naisip na wakasan na lang ang lahat. Nakadorm ako nun at hindi na ako umuuwi sa bahay namin, kaya nag-aalala ang mga magulang ko. Nang matapos ang school year, inuwi ako ng mga magulang ko sa probinsya at dito nagsimula na akong magkulong sa kwarto. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog, pero sa di maipaliwanag na dahilan, hindi ako napapagod. Hindi rin ako nakakaramdam ng gutom. Ayon sa mga magulang ko, nag-iba rin ang ugali ko. At minsan, hindi ko raw silang makilala. O may mga bagay akong ginagawa na hindi ko matandaan na ginawa ko. Ang boyfriend ko naman, pinupuntahan ako sa bahay tuwing may oras siya dahil nag-aalala siya sa akin. Dinala ako ng nanay ko sa isang albularyo sa Bulacan. Papasok pa lang sa gate, takot na ako. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Nang makita ko ng matandang albularyo, umiling siya at pinaupo ako. Kumuha siya ng maliit na metal na krus at inipit to sa pagitan ng pinakamalaking daliri ko sa paa. Napakasakit sa pakiramdam
at nag-iiyak ako. Nagmamakaawa ako na tanggalin ng krus sa paa ko. Wala naman akong ginagawa. Bakit ka nasasaktan? Tanong sa akin ng albularyo. Hindi ko matandaan ang nangyari, pero kwento ng boyfriend ko, nagalit daw ako at sinigawan ng matanda ng masasamang salita. Nang bumalik ako sa ulirat, wala na ang krus sa mga paa ko at ang mga daliri ko nangingitim na para bang naipit to ng mabigat na bagay. Pero sabi ng nanay ko, wala naman daw ginawa sa akin para maging ganun ang mga daliri ko. May binigay na instructions yung albularyo sa nanay ko na dapat daw gawin. At matapos nun, pinauwi na kami. Pinapaligo ako ng pinakuloang dahon ng sambong at nagsisigaw ako sa sakit dahil parang nasusunog at nalalapnos ang balat ko. Kitang-kita ko na parang natutunaw yung balat ko. Pero sabi ng boyfriend ko, hindi naman daw at normal lang ang lahat. Nag-alala ang nanay ko at pilit akong binuhusan. Hindi naman daw mainit ang tubig. Habang ako naman, nagpupumigla sa sakit at pilit na sinisigaw na natutunaw ako. Nung gabi na yon, nakitulog ang boyfriend ko sa amin. 3 ang kwarto sa bahay. Ang kwarto ko, sa parents ko, at kwarto ng kuya ko na isang Catholic priest. Hindi na sa bahay namin nakatira ang kuya ko, kaya bakante ang kwarto niya at puro gamit niya na lang ang nandito. Pinatulog ko ang boyfriend ko sa kwarto ko. At dun sana ako matutulog sa kwarto ng kuya ko. Pero mas pinili kong matulog sa salas. Pinikit ko yung mga mata ko, pero hindi talaga ako makatulog. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ako makagalaw. At nakaramdam ako ng takot sa di malaman na dahilan. Narinig ko na may nagsasalita sa gilid ko. At pilit kong binuksan yung mga mata ko, pero hindi ko makita kung sino yung nagsasalita. Sinubukan kong magdasal, pero hindi ko matapos yung Hail Mary o yung Our Father. Kabisado ko naman ang dasal, pero nung oras na yon, hindi ko maalala. Tumatawa ng nakakakilabot yung kung anong nilalang na nasa gilid ko. Pinipilit kong sumigaw, pero di ako makagalaw. Nagdasal ako ng paulit-ulit. At akala ko, sa pelikula lang nangyayari to. Pero yung nilalang sa gilid ko, sinasabayan akong magdasal habang tumatawa. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nakakakilabot ang boses nito at naiiyak na ako. Biglang naigalaw ko yung katawan ko para lumingon sa kanan. At sa kadiliman ng kusina kung saan ako lumingon, nakita kong isang itim na nilalang. Mapula ang mata, nakangiti at nakatingin sa akin. Tinatanong niya kung bakit ko siya pinapaalis. Magkaibigan daw kami. Natinanggap ko daw siya sa buhay ko. Kaya bakit daw pilit ko siyang pinapalayas? Sinubukan kong sumigaw. Tinatawag ko yung nanay ko, pati yung boyfriend ko. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto ko at lumabas ang boyfriend ko. Nakita niyang umiiyak na ako habang nakahiga sa sofa at hindi makagalaw. Dali-dali niyang binuksan ang ilaw at tinanong kung okay lang ako. Tinuro ko yung madilim na parte papuntang kusina at sinabi kong may demonyo doon.
Nung gabing yun, sa kwarto ng nanay ko kami nagstay lahat hanggang umaga. Hindi kami halos nakatulog, lalo na ako. Gusto kong sabihin sa nanay ko ang mga naranasan ko. Pero sa bintana ng kwarto, sa dilim, kitang-kita ko ang pares ng pulang mata na nakatingin mula sa labas. Parang binabantayan ako. Kinabukasan, umuwi ang kuya kong pare kasama ang papa ko. Tinawagan pala siya ni mama para sabihin ang mga nangyayari. At minabuti niyang dalhin ako sa kumbento para maobserbahan. Nung unang gabi ko doon, bago matulog, dinasalan ako ni kuya. Pinahiran niya ako ng holy oil, asin sa paa, noo at kamay. Tapos pinagmedyas ako at pinatulog. Nakatulog naman ako pero nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. Ang kuya ko naman nagising ng 3:30 para maghanda sa 5:00 misa. Nagulat siya dahil nakita niya akong nakaupo sa isang gilid at nakatingin sa kanya. Tinanong niya kung okay lang ba ako at sabi ko, okay lang pero hindi na ako makatulog. Kahit pari si kuya, naniniwala siya sa mga albularyo. Kaya matapos ang ilang araw na hindi ako nagbabago, nagpahanap siya ng albularyo at dinala ko doon. Pinasulat ng albularyo ang pangalan at birthday ko. Tapos pinaupo ako at sinimulang ritwalan. Tinatanong niya kung anong pangalan ko. At sumasagot naman ako pati kung anong edad ko at birthday. Pero sabi ng tatay ko, hindi daw akong nagsasalita. Kaya pala paulit-ulit ang tanong ng albularyo ay dahil hindi pala ako ang sumasagot. Pero sa POV ko, nagsasalita ako at sumasagot ng tama. Sa kwento naman ng tatay ko, ngumiti daw ako at sinabing, Tinanggap niya ako, kaya akin na siya. may ginawa daw na ritual ang albularyo at pilit na pinapaalis ang kung anumang umaangkin sa akin. Pero nakatingin lang daw ako at nakangiti. Ang natatandaan ko lang, may bumubulong sa akin. Kinakausap ako at sinasabi na, Hindi nila ako mapapaalis. Dahil iisa na tayo. sabi ng albularyo, napaalis na niya ang gumagambala sa akin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun totoo. Hindi ko na napapaniginipan si Samantha. Dahil pakiramdam ko, nandito siya sa katawan ko. May mga oras na naririnig ko siya. May mga bagay at desisyon akong ginagawa na hindi ko matandaan na ginawa ko. Tinanggap ko siya noong mga panahon na mahina ako. At ngayon, hindi na siya mapaalis. Nito lang 2023, dinala ko ulit sa ibang albularyo. Papunta pa lang doon, hindi ko na matandaan pero sabi ng nanay ko, tahimik lang daw ako. Nang dumating kami at tinignan na ako ng albularyo, nagsimula daw akong sumigaw at nagwawala. Habang sinasabi, Akin tong katawan na to. Akin siya. Hindi niyo ako mapapaalis. dinasalan daw ako ng albularyo, pinahiran ng langis at kung ano-ano pa. Pero nagwawala daw ako. Pilit ko daw sinasabi na, akin lang to, nang paulit-ulit. Nang kumalma na ako, sinabi ng albularyo na okay na. Dinala na ako sa sasakyan at inuwi na sa bahay. Ngayon, tanggap ko na hindi na maaalis sa akin tong demonyong nakakabit sa katawan ko. Dahil hanggang ngayon, nakakausap ko pa rin siya. At hanggang ngayon, magkaibigan pa rin po kami.
Magandang araw sa lahat ng bumubuo sa channel ninyo. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Baron. Bata pa lang, hilig ko na ang mga kwentong katatakutan. Kaya hindi nakataka-taka na mawili ako sa pakikinig sa mga kwento sa channel ninyo. Tawagin nyo na lang po akong M. Sana po, mabasa nyo tong pinadala kong kwento. Isa sa hindi ko malilimutang karanasan ang gusto kong ibahagi nang minsan ako mapasali sa isang flexible learning course ng isang intergovernmental organization sa Quezon City. Hindi ko na lang po sasabihin ang name ng institution at exact address. Pero kung may nakikinig, na katulad ko din na isang teacher, malamang alam nila kung ano yung tinutukoy ko. Around February 2016, lumawas kami mula sa probinsya namin ng ilang kasamahang teacher para umattend ng graduation namin sa flexible learning course na sinalihan namin. Nagkataon na sa compound ng institusyon, meron din silang hotel at nagmamadali kami ng kasama ko na magpabook para hindi na kami maghanap ng iba pang matutuluyan sa labas. Habang inia-assign ng mga namamahala ng hotel ang room assignments ng mga nagpapabook, may kakatwa kaming napansin ng kasama ko. May isang room kasi ang hotel na tila ayaw nilang ipa-occupy. Dahil kami ng kasama ko ang pinakahuling pumasok sa hall at nagpunta sa front desk, naubusan na kami ng kwarto. Maliban dun sa binabanggit ko kaninang kwarto, na tila ba ayaw nilang ibigay sa mga guests. Sa totoo lang, ayaw talaga nilang ibigay sa amin. Pero nakiusap kami dahil gabi na. At ayaw din talaga namin maghanap ng iba pang matutuluyan. Lalo na't malayo na ang ibang hotels mula dun sa kinaroroonan namin. Dahil sa pakikiusap namin, napilitan silang ibigay sa amin ng room. Kasama ang isa pang guro na naubusan din ng kwarto. Bale, pwede daw kasi hanggang 3 katao sa loob ng isang kwarto. Magdadagdag na lang daw ng isa pang higaan. Inihatid kami ng isang bellboy sa naturang kwarto. At sa malaki naming pagtataka, kumatok ang bellboy sa pinto. At humingi ng pahintulot na pumasok. Na para sa amin, kakatwa. Dahil ayon na rin sa kanila, wala namang umuukupa sa kwarto sa mga oras na yon. Ipinagkipit balikat na lang namin yon ng mga kasamahan ko dahil sa sobrang pagod na din. At gusto na din kasi namin na magpahinga. Simple lang ang loob ng kwarto. Malinis naman tulad ng isang typical na hotel room, pero parang may kakaiba. Parang malamig at mabigat ang atmosphere ng lugar. Pagkatapos naming ilagay yung mga gamit namin, lumabas muna kami saglit para kumain. At bumalik na rin kagad pagkatapos para makapagpahinga na. Nang gabing yon, madali akong nakatulog dahil sa labis na pagod. Pero nung hating gabi na, bigla na lang akong naalimpungatan sa hindi ko malamang kadahilanan. Sa pagmulat ng mga mata ko, habang nakatagilid sa kanan, nahagip ng mga mata ko yung kasamahan ko na lumabas mula sa CR ng kwarto. Natigilan siya sa paglabas. Parang nagimbal. Habang nakapako ang paningin sa salamin na nasa paanan ko. Dahil dito, sinundan ko rin ang tingin kung ano yung tinititigan niya. Sa paglingon ko, may naaninag akong babaeng may mahabang buhok. Nakakulay dilaw na blusa na nakatalikod sa akin. Nakaharap siya sa salamin. Hindi ko naman to pinansin nung mga oras na yon. Dahil ang inisip ko, baka yung isa pang kasama namin sa kwarto yung babaeng nakaharap sa salamin. Dali-daling bumalik sa higaan yung kasamahan ko. Parang takot na takot tapos nagtalukbong. Pero kahit na ganon, pinagpatuloy ko na lang yung pagtulog ko
dahil pakiramdam ko parang patang-pata yung katawan ko dahil sa pagod sa biyahe. Kinabukasan, nasulyapan ko yung ikatlong kasama namin sa kwarto. Nagulat ako dahil sa halip na dilawang kulay ng suot niyang blusa, kulay rosas pala. Ganun na lang yung naging kilabot ko nang biglang napagtagni-tagni ng isipan ko yung nangyari kagabi. Dahil naalala kong kagabi pa suot ng kasama namin yon ang kulay rosas na blusa. At nung umaga, natitiyak ko na hindi pa siya nakapagpapalit dahil nakahiga pa rin siya at natutulog. Kinausap ako ng kasamahan kong nakakita din sa babaeng nakadilaw. Pinag-usapan namin to habang kumakain kami. Nang ipagtanong namin sa guard at mga naka-assign sa front desk, umamin sila na may babaeng multo nga na nagpapakita sa kwartong yon. Nung una ayaw pa nilang sabihin sa amin. Pero dahil mapilit ang kasama ko, napaamin din sila. Hindi na lang din namin sinabi sa ikatlong kasama namin doon sa kwarto yung mga naranasan namin para hindi na din siya matakot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung experience kong to sa hotel na yon. Hindi lang naman yun ang una at huli kong pagtigil sa mga hotel dahil sa trabaho ko. Lalo na nung hindi pa nagkakaroon ng pandemic, palagi ako napapasama sa mga seminars at training workshops. Pero ito lang yung nag-iisa kong karanasan na may nakakapanindig balahibo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at umaasa ako na mabasa ninyo ang aking karanasan. Maraming salamat po. Hi, recently discovered your channel. I love your works. Call me Jel, 28 years old. Ito talaga ang kwentong hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, kinikilabutan pa rin ako. After this night, doon na nagsimula yung pagiging sensitive ko. Yung nakakaramdam at minsan nakakakita. Lumaki ako sa bahay ng lola ko somewhere in Pampanga. Luma na talaga yung bahay. Yung tipong may sariling atmosphere na hindi mo ma-explain. May sarili akong maliit na kwarto. At lagi akong pinapaalalahanan ni lola, ilak mo yung pinto. Magdasal ka bago matulog. 15 anyos ako nun. Isang gabi, bigla akong nagising. Pero hindi ko binuksan yung mga mata ko. Kasi may narinig akong dalawang boses. Dalawang tao. Nasa tabi ko. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Para silang nakahiga sa mismong kama ko. At ramdam ko yung bigat nila. Parang ginigitna nila ako. Sa utak ko, nagpapanik na ako. Paano sila nakapasok? Sino to? Hindi ko maintindihan yung usapan nila. Parang bulong na malabo. Hanggang may isang linya na sobrang linaw. Parang mismong sa tenga ko sinabi, "Huwag kang maingay. Baka magising siya." Doon ako nanlamig. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ko binuksan yung mga mata ko. Nagdasal lang ako ng nagdasal. Paulit-ulit. Halos pabulong sa sobrang takot. Tapos unti-unti, nawala yung bigat sa kanan. Nawala din yung bigat sa kaliwa. Parang bumangon sila at umalis. Pero walang tunog. Walang kahit anong indikasyon na may gumalaw. Pagkaalis ng bigat, doon ko lang nagawang imulat yung mga mata ko. Walang tao. Walang kahit anong pwedeng pagtaguan. Sarado at nakalak yung pinto. Imposibleng may makapasok. Madaling araw na rin nung tsinek ko yung oras. Hindi ako natulog buong gabi. At simula nun,
Lagi na akong balisa pag doon natutulog. Parang may presensya talaga. Kaya nung nakalipat ako ng kwarto, grabe yung gaan sa pakiramdam. Ngayon, pinsan ko na yung natutulog doon. Tinanong ko siya minsan, "Wala ka bang nararamdaman sa kwarto?" Tumawa siya ng mahina, pero halatang kinakabahan. "Ate, may naririnig ako minsan. 2 tao na nag-uusap, pero hindi ko alam saan galing." Hindi pwedeng tao yon. Second floor yung kwarto. At kahit sa bintana, sobrang taas para marinig mo yung boses na parang nasa mismong tabi mo lang. Kaya hanggang ngayon, kahit ikwento ko, bumabalik yung lamig sa likod ko. Kasi alam kong hindi imagination yun. Ramdam ko sila. Nandun sila. At hindi lang ako ang nakarinig. Share ko lang tong karanasan ko nung nagsisimula pa lang ako bilang staff sa isang ospital. Isang madaling araw, bandang 1:00, habang tahimik akong nagno-notes sa nurses station, bigla akong may narinig na boses ng isang babaeng tumatawa. Mahina lang nung una, pero papalapit ng papalapit. Tumingin-tingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Binalingan ko yung kasama ko nun. Ang sabi ko, "May naririnig akong tumatawang babae. Nasaan kaya yun?" Tumingin siya sa akin. Bakas ang takot sa mga mata niya. "Sir, may matandang babae na kanina pa ikot ng ikot dito sa station. Tumatawa siya pero wala akong marinig." Kinilabutan ako. "Ha? Wala akong nakikita pero rinig na rinig ko." "Sir, ayan nga po siya oh." Bulong niya, sabay turo sa isang sulok. Tumatawa siya habang nakatitig sa ating dalawa. Pero hindi ko talaga marinig. Doon na pumasok ang lamig sa mga buto namin. Pinaglalaruan kami ng kung anong elemento. Agad na naglabas ng rosaryo ang kasama ko mula sa bulsa niya. Pumikit ng mariin at nagsimulang magdasal. Sumabay na rin ako habang nakikiramdam sa paligid. Habang dumarami ang mga ama namin at Aba Ginoong Maria, napansin kong unti-unting humihina ang tawa. At palayo ng palayo. Sabi ng kasama ko, nakita niyang dahan-dahang nag-glide ang anino patungo sa direksyon ng nursery room. Agad kaming tumawag sa nurse doon para magbabala. Sabi niya, wala namang pumasok na kahit sino. Pero nagtataka siya dahil bigla na lang daw bumukas ang bintana nang walang umiihip na hangin. Kaya sinara niya to agad. Kinabukasan, idinalangin at sinalaysay namin ang nangyari sa hospital chaplain. Kaya naman agad niyang binindisyonan ang buong area. Pagkatapos nun, naging tahimik ang paligid sa loob ng ilang buwan. Pero sa ospital, sadyang manipis ang harang sa kabilang buhay. Isang gabi, nakatanggap kami ng tawag mula sa staff ng upper floor. Tinatanong nila kung kaninong iyak ang naririnig nila mula sa floor namin. Isang humahagulgol na iyak na puno ng pighati. Nagtaka kami dahil ang sagot namin sa kanila, akala nga namin sa inyo galing kasi dyan sa taas namin naririnig. Nag-alay ng maikling dasal ang isa naming kasamahan at sa isang kurap,
Biglang nawala ang iyak. Nalaman na lang namin kinalaunan na death anniversary pala ng isang dating empleyado na namatay din sa ospital na yon. Kaya para matahimik ang kanyang kaluluwa, nagpamisa na ang may-ari ng ospital pagkatapos nun. Dito sa mga karanasang to, may isang bagay akong napansin sa sarili ko. Bago ako magtrabaho dito, nagkaroon ako ng isang matinding near-death experience. Dahil sa COVID-19, nung nasa Middle East pa ako, muntik na akong mamatay nun at pakiramdam ko, may bahagi sa akin na naiwan sa kabilang buhay nang magising ako. Mula nun, nagsimula na akong makakita ng isang nilalang. Yung parang taga-sundo. Hugis itim siya na anino na walang muka. Kapag nakita ko na tong tumayo at tumapat sa paanan ng kama ng isang pasyente, alam ko na ang ibig sabihin nun. Wala pang mintis. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Nakita ko ang aninong itim sa tapat ng bed number 10. Maya-maya pa, dahan-dahan tong lumipat sa bed number 4. Bago nag-glide patungo sa bed number 7. Halos magkakasunod na minuto lang ang pagitan. Sabay-sabay silang tatlong nag-cardiac arrest. At binawian ang buhay ng gabing yon. Minsan naman, kapag naglalakad ako sa mga hallway at bigla akong napalapit sa kanya nang hindi ko namamalayan, bigla na lang bibigat ang katawan ko. Lalamig ang hangin at makakaramdam ako ng matinding sakit na hindi ko maipaliwanag. Sa trabahong to, nasanay na akong makakita ng mga bagay na lampas sa siyensya at medisina. Natutunan ko na ang ospital ay hindi lang lugar ng paggamot. Ito ay isang tulay kung saan nagtatagpo ang huling hininga ng tao at ang unang hakbang ng kaluluwa sa kawalan. Ang kakayahan kong makakita ng taga-sundo ay hindi ko tinuturing na sumpa o kakilakilabot na bagay. Sa halip, ito ang nagpapaalala sa akin gabi-gabi na ang buhay natin ay parang kandila na madaling hipan at mabilis mawala. At kapag dumating ang oras na tumayo na ang itim na anino sa paanan ng aking sariling kama, alam kong handa na ako. Dahil matagal ko na siyang nakasama sa mga gabing walang tulog sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Hello po. Gusto ko po sanang i-share yung personal horror experience ko nung pandemic days pa po ito. Ito po yung kwento nung taong 2021. First year college pa po ako nun at bagong-bago pa ang pandemic. Online class pa kami that time. Siyempre, bawal lumabas ng bahay dahil sa COVID-19. Habang nagmo-module ako at sumasagot sa mga assignment ko online, nakikinig talaga ako ng mga Tagalog horror stories sa YouTube. Kasi yun ang stress reliever ko sa mga gawain sa school, lalo na tuwing madaling araw. Habang nakikinig ako at gumagawa ng mga assignment ko, hindi ko alam na mangyayari pala yung kinatatakutan ko na hindi ko na talaga malilimutan. Mga bandang 3 a.m., nakikinig pa rin ako ng horror stories sa YouTube. Biglang lumamig yung loob ng kwarto ko. At nakaramdam ako na parang may nanonood sa akin habang ginagawa ko yung mga assignments ko. Habang nakakaramdam ako ng kakaiba,
bigla na lang may dumaan na puting babae. Mabilis. Papunta sa kusina. Galing siya sa malaking salamin na nakapwesto lang katabi ng kwarto ko. Nangilabot ako ng mga sandaling yon. Pinapakalma ko yung sarili ko at nagsalita ako. "Huwag ka naman manakot. Gumagawa ako ng assignment para bukas at ipapasok ko pa to." Pero dahil hindi na rin ako komportable at mayat maya ang lingon ko sa paligid, nag-sink in na rin sa akin ang takot. Hindi ko na tinapos ang ginagawa ko. Tinigil ko na rin yung pinapakinggan ko sa YouTube at sinara ko na yung pinto ng kwarto ko para matulog. Lumipas ang ilang minuto. Nagising ang diwa ko. Hindi ako makakilos at naninigas ang buong katawan ko. Nakatihaya ang pagkakahiga ko. Hindi ako makahinga ng maayos at hindi ko maibuka ang bibig ko para sumigaw. Mga ilang segundo kong nararanasan yon. Sa loob-loob ko, nagkaka-sleep paralysis ako noong mga sandaling yon. Nilalabanan ko to. Gusto kong idilat ang mga mata ko. At unti-unti kong nasusulyapan ang madilim na kwarto ko. Hanggang sa naaninag ko na parang may nakadagan sa akin na isang itim na nilalang. Hindi siya masyadong klaro, pero alam kong may figure na nakapatong sa akin. Ramdam ko ang bigat at presensya nito. Pinilit ko talagang maigalaw ang buong katawan ko hanggang sa tuluyan ako nakakilos at nagising. Napadasal ako nang wala sa oras dahil sa matinding takot. Pag-check ko sa oras, pasado 3:00 na pala ng madaling araw. Kinabukasan, same pa rin ang routine. Nakikinig ako ng Tagalog horror stories sa YouTube habang gumagawa ng mga module ko tuwing gabi hanggang umabot ng madaling araw. At naulit na naman ang naramdaman ko kagabi. Biglang lumamig yung loob ng kwarto ko. Pagkatapos kong sagutin ang mga assignments ko at maisubmit to online sa mga teachers namin, pinatay ko na yung ilaw para matulog. Maya-maya lang, habang pahiga ako, nahagip ng paningin ko ang bintana. At doon, may anino ng isang lalaki na nakasuot ng sombrerong pang magsasaka. Nakatindig siya sa labas ng bintana ko. Parang tinitingnan ako kung saan ako nakapwesto sa loob ng kwarto ko. Nanigas ako sa pagkakaupo ko sa kama. Parang nanlaki ang ulo ko at nangilabot ako ng malala. Pero pinilit kong lumabas at lumipat na lang sa kabilang kwarto. Matinding takot talaga yung naramdaman ko noong mga oras na yon. Nakatatak pa rin sa utak ko ang itsura ng anino ng lalaki na parang magsasaka na nakatayo sa labas ng bintana. Sa totoo lang, ang mga nakakatakot na pangyayari na yon ay nagkataon pa na simula ng 2 araw ng Semana Santa. Parang napagtanto ko na lumalakas ang mga bad spirits kapag Holy Week. Saka ko na-realize na baka may kinalaman din yung pakikinig ko ng mga horror stories tuwing gabi at madaling araw. Kaya pinuputakti ako ng mga evil spirits sa bahay namin. Parang yun ang pagkakamali na nagawa ko sa buhay ko at nagpatrauma sa akin ng ilang taon. Kaya nga hindi muna ako nakinig ng mga horror stories sa YouTube dahil sa sobrang takot na naranasan ko in real life. At nagpapasalamat na rin ako na mabuti na lang dumaan lang yung mga nilalang at espiritu na to sa bahay namin. At hindi din sila nagtagal. Factor na rin siguro ang faith namin sa Diyos. Advice ko na lang siguro sa mga listeners, huwag kayong makinig ng mga horror stories kapag madaling araw. Kasi andyan lang sila sa paligid natin.
Malakas ang presence nila sa mga oras na yon. Saka, alam nilang interesado tayo sa mga tulad nila. Dahil alam nilang pinapakinggan natin ang kwento nila. Kaya gumagawa rin sila ng way para magpakita at magparamdam sa atin. Wala namang masamang makinig. For awareness lang kaya ako yun nasabi. Promise, nakakatakot sila masyado. Lalo na yung may mga mabigat na problema at talagang may mahihinang loob. Sana, wag niyong ma-experience yung ganito. Maraming salamat po. Hello po, Kuya Baron. Just want to share my personal experience. Lately ko lang na-discover ang channel mo sa YouTube. Na-mention mo rin na pwede mag-send ng stories here. Matagal na rin nangyari to, Kuis. Naalala ko lang kasi nag-binge watch ako sa mga horror stories mo. Bagong lipat kami ni Mama at ng little sister ko sa isang lumang 2-story wooden house. Ang mura ng upa. 2,500 lang yata, tapos 2-story house na. Paglipat namin, nasabi ng may-ari, kung gusto raw namin, pwede naming alisin yung maliit na altar room sa second floor. Pero sabi ni Mama, ayos na raw na nandun dahil kokonti lang naman ang mga gamit namin. Simple lang ang altar, isang Bible, isang rosaryo, at 2 frame. Isang wedding photo ng parents ko na nakalagay sa kabilang dingding at isang larawan ni na Papa Jesus at Mama Mary na nakatapat mismo sa Bible. Ako lang ang natutulog sa second floor. Si Mama at si Bunso nasa ibaba. Mas malapit daw kasi sa CR. Sa itaas, puro kwarto lang. Walang pinto, kurtina lang. Sa dulo ng hallway, may maliit na sala. Madilim palagi kasi walang ilaw doon. Pundido at wala namang tumatao. Ang tanging liwanag lang galing sa kwarto ko. At sa isang hawi ng kurtina, kita mo na agad ang sala. Napansin ko rin na ayaw umakyat ng bunso kong kapatid sa second floor. Kapag inuutusan siyang kumuha ng gamit, lagi niyang sinasabi na ako na lang daw ang kumuha. Akala namin tamad lang siya. Napagalitan ko pa nga. Pero nagulat ako sa sinagot niya. Utusan ko na lang daw siya sa ibang bagay. Huwag lang paakyatin sa taas. Napatanong ako kung bakit. Sinabi niyang natatakot daw siya. Dahil one time, umakyat siya para maglinis. Pero nakita daw niya na humahawi yung kurtina sa altar room. Wala namang bintana doon. At yung sa kwarto ko, steady lang naman yung kurtina. Tapos pakiramdam daw niya, may nakatingin daw sa kanya sa may sala. Hinayaan ko na lang at sinabi ko na wala lang yun. Pero sabi ko sa isip ko, nagdadahilan lang siguro tong kapatid ko. Kasi ako nga na natutulog sa second floor, hindi naman natatakot. Bukod sa hindi ako matatakutin, sanay na ako sa tuwing madaling araw, nagigising ako dahil sa mga yabag. Kahoy kasi ang sahig, kaya ramdam mo kapag may naglalakad. Minsan, paikot-ikot pa. Parang may nag-iikot sa sala. Hindi ko na rin pinapansin. Iniisip ko na lang na baka si Mama lang at nag-aayos ng bahay or hindi makatulog at namamahay. Hindi ko na rin yung tinanong o na-open up kay Mama. Kasi hindi rin naman big deal sa akin. Pero isang gabi, nagising ako na mababaw. Half asleep, half awake. Para bang may pumasok
at lumabas sa kwarto ko. Nakaharap ako sa kortinang pinto. Nakita ko na humawi siya. Sign na may pumasok o lumabas. Parang may kung anong bumubulong sa isip ko na humarap ka na lang sa dingding. Kaya umikot ako. At dun ko siya naramdaman. May nakapa ako sa gilid ko. Hindi tao. Isang kahoy na frame. Nakasandal sa dingding at nakatayo. Kinapa ko lang. Hindi ko tinignan. Basta kinuha ko at nilagay sa ulunan ko. Pero habang nakapikit ako, napaisip ako. Wait lang. Bakit may frame dito? Wala namang ganito nung natulog ako. Dalawa lang ang frame sa buong bahay. Yung isa, wedding picture ng parents ko. Pangalawa, yung larawan ni na Papa Jesus at Mama Mary. Take note, hindi siya basta-basta nakatapon. Hindi siya nasa sahig. Nakasandal siya ng maayos sa tabi ko. Parang may naglagay. Doon ako kinilabutan. Gusto kong tingnan ng oras, pero natakot ako. Paano kung 3 a.m. na? Mas lalo lang akong matatakot. Kaya binuksan ko na lang ang flashlight ng phone ko nang hindi tinitingnan ng screen dahil ayokong makita yung oras. Tinapat ko to sa frame. At ayun nga. Hawak-hawak ko yung larawan ni na Papa Jesus at Mama Mary. Napahigpit ang hawak ko kasi imposibleng nandun siya. Imposibleng mapunta sa tabi ko nang walang gumawa. At imposibleng ako lang ang gumalaw. Wala namang ibang tao sa taas. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang nakatulog ako. Pagkagising ko ng umaga, pupunta na sana ako sa ibaba para tanungin agad si Mama. Pero may something na parang gusto ko rin i-check yung altar room. Pagpasok ko, bumungad sa akin yung altar. Sabog. Yung mga Bible at rosaryo, nakakalat sa sahig. Parang may nagtapon. Yung wedding photo ng parents ko, nakabagsak din. Doon nag-sink in sa akin na never gagawin ni Mama yon. Ang nakakatakot pa, tahimik kagabi. Wala ring bintana sa kwarto na yon. Wala kaming narinig na kalabog. Kahoy naman ang sahig. Dapat malakas ang ingay ng pagbagsak. Pero wala. Ni isang tunog ng pagbagsak o pagkakagulo. Wala. Binalik ko na lang lahat sa pwesto. Nagdasal ako. At nung bumaba ako, ikinuwento ko kay Mama at sa kapatid ko. Natakot sila. Pero bumilib sa akin si Mama kasi ang tapang ko raw. Tiningnan ko pa yung frame sa gitna ng gabi. Sabi niya, baka raw yun ang paraan ni God para ipakita na binabantayan ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung Diyos nga ba ang gumabay sa akin. O kung may presensya talagang nagpaparamdam at gusto kaming paalisin. After 2 months, lumipat na kami ng bahay. Tinapos lang namin yung 1 month advance at saka yung 1 month deposit. Dahil simula rin ng gabing yun, wala nang gumawi sa second floor. At hindi na din kami at ease sa bahay. Sayang nga raw, sabi ni Mama. Pero para sa akin, mas mabuti na yung lahat kami magkakasama. Doon kasi sa bahay na yun, iba ang kasama ko sa taas.
Magandang araw. Ako nga pala si Ces. Nakatira dito sa Baguio. Nagsimula ang kwentong to last year, nung mawala ang sasakyan namin na isang Pajero. 90s model, na matagal-tagal na rin sa amin. Hindi to brand new nang mabili namin, kaya madalas na rin na may sira. Pero para na rin parte ng pamilya namin, dahil nung lumipat kami ng bahay, napakalaking tulong nito. Ang nakakatandang kapatid na babae namin ang nagdadrive nito, dahil siya lang ang marunong sa aming tatlong magkakapatid na babae na magkakasama dito sa Baguio. August last year, nang napagpasyahan naming magkakapatid na ibaba ang Pajero para magamit ng isa pa naming kapatid na nakatira sa isa pa naming bahay sa Rizal. Dahil nga pasira-sira na to, may kapitbahay kami na nagrereklamo na dahil mausok daw to. Para makaiwas na rin sa gulo, dahil hindi rin naman kami madalas lumalabas na ng bahay at naka-work from home naman kami. Simula nang mawala ang Pajero namin, napansin namin na halos araw-araw may nagdo-doorbell na sa amin. Pero wala naman tao, dahil nakikita namin to sa CCTV. Nung umpisa, akala namin baka grounded lang o may problema yung doorbell namin. Hanggang yung isang kapitbahay namin na matalik na kaibigan ng ate namin ang nagsabi na may nagdo-doorbell daw sa labas ng bahay namin. Isang babaeng nakaputi at may suot na belo. Meron pang ang mga pagkakataon na habang kachat ng ate namin, yung kapitbahay namin na nakakakita sa babaeng nagdo-doorbell, nakatingin din siya sa CCTV. Pero wala naman talagang tao. Mag-iisang taon na rin halos simula nang mawala dito ang Pajero namin, nang maisipan namin na ipatanong sa isa pang kaibigan ng ate namin na may kakaibang gift kung sino ang babae na gumagawa nito at bakit dito sa bahay namin madalas nagdo-doorbell. Nagulat kami sa nalaman namin. Pero natuwa na rin dahil nalaman namin na ito pala ang yumao naming ina. Nakasama raw ng ate namin sa tuwing nagdadrive to. At naging routine na nito na samahan sila ng father namin tuwing umaalis sila. At kaya daw to nagdo-doorbell ay dahil nagtataka daw to nung mawala ang Pajero namin. Natuwa pa naman daw to dahil nung buhay pa ang aming ina, tutol siya na mag-drive ang ate namin dahil sakitin daw at baka hindi nito kayanin ang magmaneho. Nakaramdam kami ng kapanatagan ng loob nang malaman na hanggang ngayon, binabantayan at sinasamahan pa rin kami ng aming ina. Mas lalo pa naming ikinatuwa na kasama daw nito ang mga alaga naming hayop na pumanaw na sa tuwing nagdo-doorbell to. Mga 13 taon na rin ang lumipas simula nang pumanaw ang aming ina. At nagkaroon na rin ng linaw ang matagal nang gumugulo sa isip namin kung sino ang babaeng nagdo-doorbell. Ito na ang closure na matagal na namin gustong malaman.